everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I'm going to show you how do I moist my Super Kabuto and my variegated Gymnocalcium. So we're going to use this watering plastic container na galing kay Sisi. Thank you so much, Sisi, for this. So let's try this one kung maganda ba siyang gamitin. So, marami ako nakikitang gumagamit nito. So, pag ginamit pala siya, you need to press the bottle para lumabas yung water. So, maganda siya kasi very controlled. Ikaw mismo yung magkakontrol kung gaano kadaming water yung gusto mong ilagay dun sa or idilig dun sa iyong plants or variegated Gymnocalcium. So, ganito lang ako mag-moist. Yung pinaka-head yung mino-moist ko. So, bakit tinutubigan ko yung head is para matanggal na din yung mga alikabok or dust. And then, doon din naman talaga pupunta sa baba nung head, doon sa pinaka-root or bottom part ng variegated Gymnocalcium, yung water. So, kasi pag winantar natin yung buong pot, malaki siya eh. So, kailangan ang i-moist natin yung mismong variegated Gymnocalcium. Kaya yung head ang binabasa ko para dumiretso doon sa ilalim. And malinis na nga rin sila. So, the same thing ang gagawin natin dito sa Super Kabuto. Yung head ang pinakababasain natin. Pero, babasain ko din yung side ng pot. Kasi, yung Super Kabuto natin, may roots na siya. Hindi na siya masyadong nagagalaw doon sa pinaka-pot. And mas malakas talagang uminom ng water ang Super Kabuto compared sa variegated Gymnocalcium. Mas matagal kasing mag-roots ang variegated Gymnocalcium compared sa Super Kabuto. Yun ay base sa experience ko. So, balikan lang natin itong variegated Gymnocalcium kasi kung titignan nyo yung side pot, hindi rin siya nabasa kanina. So, basain natin. And kung titignan nyo din mismo, yung clay pot ay hindi din nabasa. So, kahit i-water natin yung gilid na yan, hindi siya ma-overwater kasi kukunin din ng clay pot yung moisture na nilagay natin doon. So, isa pa, yung cultured soil is mabilis mag-dry up. Kaya, hindi ako nag-worry na ma-overwatered siya. Later, i-check natin kung gaano ba kadami yung water na nagamit natin sa pag-water ng ating variegated Gymnocalcium as well as the Super Kabuto. Kasi merong measurement yung plastic container na to. So, you can only fill it up to 250 ml. So, ang nagamit natin is less than 100 ml. So, napaka-konti lang talaga nang naidilig natin dito sa ating mga newly potted Super Kabuto and variegated Gymnocalcium. So, we're done moistening it. Let's have a final and closer look.
And before we end this video, gusto ko lang din i-flex sa inyo. Right now, it's already nighttime around 8 p.m. And nakita ko, naka-bloom na pala itong 2 flowers ng non-variegated Gymnocalycium natin. So, ito yung pang 7 and 8 flower na binigay niya. So, for this year, 8 flowers ang binigay ng non-variegated Gymnocalycium na to. So, napakabait and napaka-generous niya magbigay ng flower. And parang may nakikita pa ako na flower bud na tutubo. Hindi ko lang alam kung tutuloy kasi dormancy period ng cactus ngayon pag cold month. So, let's see and observe. So, yung top dressing nito is Akadama soil. So, siya lang before yung nilagyan ko ng Akadama soil na top dressing. And I was amazed sa result na nagbigay siya ng maraming flower. Nag-matured siya kaagad. Imagine 8 flowers sa loob ng isang taon. Ang dami nun. Tapos, kaya ang ginawa ko yung ibang cactus na nirepat ko, Akadama yung ginamit ko. Kaya lang, yun nga yung Akadama soil na originated from Japan is medyo pricey siya. So, eto naman yung view in the morning. It's already 7 o'clock in the morning. So, let's have a look at the flower. So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.